Isang malaking balita ang lumabas ngayong araw matapos kumpirmahin na hawak umano ni Vice President Inday Sara Duterte ang isang USB na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Pangulong Kuting Jr. Ang naturang USB ay sinasabing naglalaman ng mga dokumento at impormasyon na maaring magdulot ng kontrobersya sa administrasyon ni Pangulong Kuting. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, ang USB ay inabot kay VP Sara Duterte ng isang hindi pinangalanang source na malapit sa pamahalaan. Bagamat hindi pa detalyado ang laman ng USB, inaasahan na magdudulot ito ng malaking impact sa kasalukuyang political landscape ng bansa. Samantala, hinihintay pa ang pahayag mula sa kampo ni Pangulong Kuting ukol sa isyung ito. Ang pagkakahawak ni VP Sara Duterte sa USB na ito ay nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang matataas na opisyal ng gobyerno. Patuloy na inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ni VP Sara at kung ano ang magiging epekto nito sa administrasyon ni Pangulong Kuting. Ang mga mamamayan ay nakaantabay sa posibleng paglabas ng mga ebidensya at kung paano ito harapin ng gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Father po ninyo, former President Rodrigo Duterte, there is like an obsession of this current administration, except from you, Madam, no, to demonize Pastor ACQ. So, how do you see this po, Vice? Paano po kaya natin to parang ma-assess para sa point of view po ninyo with regard to this kind of obsession daw po? Oo, ganun yung, tulad ng sagot ko kanina, no, ganun yung tingin ko. He suffers from two poison arrows na nag-align, no? Gustong may politika doon, allied siya sa mga Dutertes. Ang mga Dutertes gusto pabagsakin, klaro naman yan, nakikita naman natin sa mga pronouncements ng iba't ibang politiko. Gusto pabagsakin. At meron din siyang legal problems doon sa United States of America. So, yan yung burden ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. So, Vice, how can we try to ease that burden po? Kasi parang sa side po kasi namin sa KOJC, Vice, syempre yung in behalf po sa lahat ng mga members din po ng KOJC po, ma'am, no, there are threats po kasi na babalik po yung mga police to serve the warrant again and to implement excessive force. So paano kaya makakalma yung mga nasa KOJC po, Vice? Oo, yun ang sinabi ko unang-una kanina, dapat kalma lang, mga Dabuenyo, mga citizens ng Kingdom of Jesus Christ, no? Pag nag-implement kasi ng search warrant or warrant of arrest, may rules kasi yan sa batas kung anong dapat gawin ng police. Kaya ang advice ko sa Kingdom of Jesus Christ is paniguraduhin na kapag nag-implement ng search warrant or warrant of arrest, meron doong abogado or merong na-brief ng abogado kung ano yung mga rules of engagement sa implementation. Lalong-lalo na galing sa side ng Philippine National Police. Labas doon, pwede nang magreklamo or pwede nang maghain ng kaso ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa kung meron mang sinasabi na excessive use of force, pwede nang maghain ng reklamo ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you po. Last two pahabol na questions, ma'am. Regarding lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros, na as long nandyan po kayo sa posisyon, may threat po, may banta po ng mga Duterte. Oh, yes. Oh, that is an example of sinabi ko kasi sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte
At naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. And speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman Pulong, Attorney Vance, kay former President Rodrigo Duterte. Then, what's your comment on this po? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte, no? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte. I cannot speak for my husband, Vance Carpio. Meron naman silang mga sariling statements ata nila. Pero si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Si Risa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sekreto na politika ang motibo nila. Pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Risa Ontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre backed up ba sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that be. What is happening? Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayang Pilipino sa nangyayari? Napakainit, ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan? Okay. Napakainit na politika, exciting yan sa mga politicians pero masama yan sa bayan. Diba? So ang advice ko sa number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na tigilan muna natin yung politika. Wala namang eleksyon Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Tapos maglaban-laban tayo ulit. Yan naman ang gusto ng mga politiko, di ba? That makes their blood boil na maglaban-laban ulit sa politika. Nagiging exciting yung buhay nila kapag meron ng eleksyon, di ba? Ma'am, familiar ka ba? Narinig mo na ba or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Maisog Rally in LA. Have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na to, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon, may virus doon, or kung isasaksak mo yon, listening device siya. So hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung video, cocaine video, doon sa social media na. So hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So sinira ko na lang siya diretso. Ma'am,
Sorry ma'am, saan po ito binigay sa inyo ma'am at kailan po ito naibigay sa inyo ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing video. Hindi ka malang na-curious ma'am open kung anong laman ng video na yan? Hindi ako na-curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na hindi mapasukan ng virus yung sistema ng computers or hindi magiging tracking device yung USB na yon, hindi magiging listening device yung USB na yon. And naisip ko rin na sa sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na mga tao. Yun yung naisip ko. Kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay siya sa USB. So ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else. At lalabas din yun kung totoo man na cocaine video nga yung nandoon sa loob ng USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun nga yung lumalabas ngayon. Kung yun ang laman. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in NAIA, yung pag-casing nila sa inyong village. Does the VP feel threatened? How do you feel right now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na VP, po kayo nakakata rin ng sort of harassment, parang identified silang DPE supporters, so may mga ganong instances. So again, yung incident sa NAIA at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po. So you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon, nung tumakbo akong Mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. At the time, he was so powerful kasi nasa admin siya. And parang ganito din yung mga nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. And I think, as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan kasi merong ibang politiko ganyan yung laro nila. Ahas, iisa-isahin talaga ng gobyernong bangag ang mga maisog group o maisog na leaders katulad ni Sari Roque, Atty. Glenchong, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Trixie at Doc Lorraine at marami pang iba. Okay? So napag-alam, well, you know what, even bago pa itong mga puting as, tatargetin, itutumba lahat o igugurgur lahat. Bakit nag-release ng immigration lookout ang department ni Bonjing? Okay? Na inintay na lang na ang bulate ay pumirma sa kanya. Mga kababayan, ano ba si Harry Roque? May kaso ba siya? Naipakita na ba si spokes na siya ay involved dito sa Pogo? Narinig yun naman sa hearing na sinamahan lang niya yung kanyang kliyente sa Whirlwind para bayaran doon sa kanilang arrears. Okay? Yung kanilang taxes, mga kababayan. Pero ito, alam na ninyo na gawa ito
ni gobyernong Bangag. Gawa ito ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Kasi alam kasi ng Bangag na ito, na gobyernong ito, okay, na sila kasi talaga ang mastermind ng Pogo. Ulitin ko mga kababayan, si Lisa Marcos at si Bangag Jr. ay tumanggap ng multimilyon kay Cassandra Ong. Yung dinidiin nila na Pogo dyan sa Lucky 99 South na yan, right? Ay nagbigay kay Marcos Jr., kay Bangag, kay Lisa Tanas ng multimilyon ng campaign fund. Huwag kang magsinungaling, Junior. Huwag kang magsinungaling, Lisa, dahil soon ilalabas ko ang ebidensya ng pakikipag-meeting mo kay Cassandra Ong. Kaya itigil nyo ang panggigipit nyo kay Spokes Harry Roque. Dahil kayo ang tunay na mastermind ng Pogo. Tumanggap kayo ng illegal na, well, during that time, they're not illegal kasi Pogo is legal. Tumanggap kayo ng pera dito sa kay Cassandra Ong. Yan po mga kababayan ng katotohanan dahil traidor ang gobyerno ni Bangag. Okay? Dahil traidor, sobrang traidor. I don't know kung bakit nila tinraidor yung nagbigay sa kanila ng multi-million. Dahil Bangag nga sila. Ikaw, Lisa, at yung certain Dasa, at marami kayo dun sa picture na nakita ko, kayo ang nakipag-meeting kay Cassandra Ong. Tapos gusto nyong idiin si Harry Roque, si Spokes Harry Roque, kasi alam nyo sa sarili nyo na kayo ang tunay na mastermind, lahat ng mga Duterte allies, lahat ng alay ng bayan, gusto nyong gibain, pero hindi kayo magwawagi. Kasi baka sooner ay hiwalay na ang Mindanao, o kung sumama ang mga Bisaya diha sa Visayas, okay lang din naman sa akin. Okay? Para sa akin. Ngayon ito, basahin muna natin ang statement ni Spokes Harry Roque. Statement of Attorney Harry Roque on the Immigration Bulletin Lookout Order. I consider the Immigration Bulletin Lookout Order plain harassment. Exactly, wala nang iba. The only pieces of evidence they have are, one, that I have accompanied Catherine Cassandra Leong. Ito yung nagbigay ng multimillion sa'yo, Bangag. Lisa, may litrato kayo, hindi ito. Huwag kayong magsinungaling dahil malapit ko nang ilabas yan. Mga kababayan, ang gobyernong Bangag, dapat yun ang wakasan. Katulad na nangyayari ngayon sa Bangladesh. I'll talk about Bangladesh issue later. So tuloy natin, sabi ni Spokes Harry. The only pieces of evidence they have are, one, that I have accompanied Catherine Cassandra Leong for rescheduling of arrears payment, and two, an uncorroborated organizational chart which I had no participation in preparing, neither did I consent to my name's inclusion. Sinagot na yan ni Spokes sa kanyang mga hearing. Hindi nyo nga mapin down si Harry Roque doon sa Congress at Senate, kaya tinatakot-takot nyo na mga senador na kapag sumagot ng matalinuhang sagot at reasonable na sagot, gusto nyong i-contempt. Dapat kayo ang gibain dyan, kayo ang tapusin na lahat. Di ba? I-abolish na yung Congress at Senate na yan at dalhin kayo sa jimpyerno. Oh, sabi ni Spokes, this political witch hunt is intended to silence me as a critic of this administration, and I expect they will up the anti-following my call, posted on Facebook to keep Malacanang drug-free after the damning revelations of eyewitness Cathy Binag. There is no reason to leave the Philippines. I will face my accusers and answer all allegations related to the offshore gaming. Tulad ng sinasabi ko sa aking programang The Spokes Hour, mahal ko ang Pilipinas, at ang Pilipinas lamang ang bansa na aking mahal. Okay? Ano ang kaso? Sabi ni Spokes, anong kaso ako iimbestigahan dahil sinamahan ko na magbayad ng arrears dahil nasa organizational chart ang pangalan ko na wala akong pahintulot? Kailan pa naging basihan ng kaso ang innuendos? Haharapin ko ang lahat ng kaso, kaya lang anong kaso nga?
mga palangga, harassment, paulit-ulit na lahat tayo, lahat kayo, gustong harasin ng gobyerno ni Bangag. Kasi masyado na pong malaki ang impact sa kanila ng kanilang kabudulan. Galit sila kay Spokesary Roque dahil tinatawag din silang Bangag at kasama ko si Spokesary at saka si Attorney Glenn dito sa Maisog, Los Angeles na kung saan nandoon sila nung pinakita ko ang authenticated video mo, Marcos Jr. Ilalabas ko rin ang authentication sa tamang panahon. Litrato nyo, nakasama mo si Cassandra Ong na nagbigay sa inyo ng mga ng Pogo operators na nagbigay sa inyo ng campaign fund. Mga taksil kayo ang tunay na Razakars. Let's talk about Razakars. Yan ang pinag-uusapan ngayon sa Bangladesh. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa ng gobyernong ito? Patahimikin. Gurgurin kayong lahat. Lahat ng nagkikriticize sa gobyernong ito, gurgurin. Last year ko pa sinasabi na iisa-isahin nila ang paggurgor sa mga supporter ng bayan at supporter ng Duterte. Diba? So, ang ginagawa nitong immigration na ito, at sa utos ni Lisa Tanas, lahat si Lisa may gawa nito. Lahat si Bangag, lahat ang may gawa nito. Ganito ka vindictive narcissist ang mga yawa. Why? Kasi gusto nga nilang mamayagpag sa kanilang ini-enjoy ngayon na nakaw na pwesto o bangag na pwesto. Nakita nyo, balikan natin yung 5,500 na baha, na flood control, binaha kayo, basura, na kung may kinuha na tunod na basura, bigas na 20 pesos na hindi natuloy, yung build na hindi naman natuloy, puro na lang pulburon, yung pag-appoint sa smuggler na Michael Ma, yung pag-smuggling business ni Marcos Jr., pulburonic, name it, lahat ng kaletsyehan sa Pilipinas, ito'y nakita ninyo. Ngayon, the ultimate solution of this Bangag to shut us down. Instead na improve nila yung kanyang sarili, bigyan kayo ng trabaho, ayusin ang ekonomiya, totoong magkaroon ng mga investors sa kanyang pag-ikot, pero hindi yan nangyayari kasi kaletsyehan lang yan. Ang totoo, kaya umiikot si Bangag Jr., masarap suminghot ng pulburon sa Cloud9. Sa clouds, literal na clouds. Kaya ngayon, ginigipit si Spokesary Roque, walang kaso, bibigyan ninyo ng what? Immigration lookout. Oh. Kasi para what? Para bigyan nyo ng perwisyo yung tao. Kasi mga kababayan, gustong pigilan ng Bangag na to yung pag-around the world ni Spokesary Roque sa iba't ibang bansa. Iniimbita siya. Actually, Spokesary Roque, I don't know kung na-receive mo, Toronto, Canada is inviting you. Diba? Paris, all over the world. Umiikot dahil iniimbita siya ng mga OFW, ng mga kababayan natin, not only Spokesary Roque, but the lahat ng maisog. Even ako, iniimbita ako all over the world, believe me. Okay? Ngayon, gustong pigilan ng Bangag ng gobyernong ito para hindi maging visible yung allies ni Pangulong Duterte at allies ng taong bayan na nagsasalita laban dito sa Bangag na ito. Hindi pa ba sapat ang video pinakita ko? Hindi pa ba sapat yung statement ni Cathy Binag? Eyewitness coming from mismo doon sa nakita ang pangyayari. Kaya gusto tayong i-take down ng mga ito. Gusto tayong gurgurin. Hindi sila magwawagi. Hindi magwawagi itong mga inayupak na to. Look at the Prime Minister, Sheikh Hasina of Bangladesh. 15 years, siyang Prime Minister. Okay? 15 years pero naipatumba siya. Ginurgur siya. You know, not literal. Ginurgur siya ng mga sambayan ng Bangladeshi. Okay? Ginurgur siya ng bonggang-bongga. Later on, pupunta tayo dyan, mga palangga. Ngayon, ito'y pwede rin mangyari, kasariwa lang. They started, yung mga estudyante ng Bangladesh, nag-start sila noong July 16, na sila ay nagprotesta sila sa kanilang gobyerno dahil ni-reinstate itong job quotas na tinatawag.
So sa Bangladesh, mga kababayan, okay? Sa Bangladesh, meron silang batas, okay, na job quotas na tinatawag. Na ibig sabihin, 30% of jobs in the government ay ibinibigay, okay? Binibigay sa mga freedom fighters. Ano yung freedom fighters? Ito yung mga anak, okay, mga anak ng freedom fighters. Ito yung mga anak at mga kaapu-apuhan ng mga lumaban noon sa Pakistan, West Pakistan, and East Pakistan. Ang East Pakistan, based sa ating pagsasaliksik, mga kababayan, sila ay, ang pananalita nila, ang dialect nila doon, o dialect tawag, ang language nila is Bengali. Noong 1971, because of this na nangyayari katulad sa Pilipinas, yung problema sa ekonomiya, gutom, political differences, cultural differences, di ba? Parang tayo, Davao, not only Davao, Mindanao, Bisaya. Pag nagpunta tayo sa Luzon, binubuli tayo ng mga jutang ginines sa Imperial Manila o sa Luzon. Di ba? Binubuli tayo kasi matigas ang dila natin. Noong 1971, mga kababayan, sa Pakistan, East and West, nagkagulo sila. Okay? Dahil sa cultural differences, dahil sa mga pambubuli din ng West, which is the Pakistan now. So dahil nagkaroon sila ng conflict. So the conflict started March 26 na nag-end, madugo ito yung conflict nila. Pero it's so sad. Minsan, okay, sige, tsaka ko na sabihin yun. So March 26 to December 16, mga kababayan, ay nagkaroon ng kaguluhan sa East and West Pakistan. Nagtapos noong December 16 dahil sa tulong ng India. Kaya nagkaroon ng Bangladesh Liberation, 1971. So yung mga lumaban noon na mga Bengali o Bangladeshi, ang tawag sa kanila, meron, dahil nagkaroon sila ng liberation, nagkaroon sila ng batas na 30% of jobs in the government will go to the mga anak at mga kapu-apuhan ng mga freedom fighters na lumaban doon sa West Pakistan. Okay? So ngayon, mga palangga, bakit sila nag-alsa ngayon? At bakit nananalo ang bayan? Okay, later on. So ngayong buwan na ito, July of 2024, mga kababayan, okay, yung batas na yon actually, na 30% or job quotas nilang tinatawag, ay tinapos noong 2018. Kumbaga, kumbaga wala na yon, na-abolish na yung batas na yun noong 2018. Kumbaga, equal na lahat ng Bangladesh citizen, you know, pwede nang mag-apply sa government jobs, whether you are freedom fighter's child or apo. So wala nang ganon. Kaso ni-reinstate ngayong July, ngayong taon na to. Ni-reinstate kaya Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!